Mag-aral at matuto. Tara na, samahan niyo ako. Okay, magandang araw. Ngayon, tatalakayin naman natin yung tinatawag na Kelvinator Aircon diagram. Ito yung ating diagram ng Kelvinator schematic, itong diagram na to. Kaya tingnan natin, hanggat maaari marami tayong wiring diagram na alam. Gagawin natin yan mamaya sa pictorial naman. Pero for the meantime, punta mo lang tayo sa schematic. Ito yung makikita mo sa mga nakalagay dun sa mga nasa body ng mga air conditioning na nililinis nyo. Pinipicturean ko kasi ito para meron akong record ng aking nililinis na aircon. Ito yung Kelvinator aircon ng diagram. Okay, kung mapansin nyo, ito yung mga pyesa nya. Yung ating main switch or yung sa pictorial, rotary switch. Then yung ating fan motor, and then yung ating thermostat, then ating overload. Ito yung ating overload. Then ito yung ating motor compressor. Then ito yung ating capacitor. Yan lang yung pyesa ng ating Kelvinator aircon diagram ng schematic. Okay, punta muna tayo dito sa main switch. Paano ba ang pagbasa ng main switch? Kasi kung may number ito, 0, 2, 1, 4, 3. Paano mo ba malalaman yung pag-check nito? Okay, halimbawa, meron kang test prod, ginagawa namin dito sa Actal. Kung may magre-request, pwede ko naman gawin. Pero kung wala, okay, yan, ganito lang muna tayo. Paano ba ito? Ito, yung 0, 2, 1, 4, 3. Actually, itong mga low, cool, high fan, off, low fan, low cool, ay hindi lang natapat dito sa mga guhit-guhit na to. Guhit yan, guhit. Yan ang dapat nakatapat yan. Pero yan, ginagyan ko ng paraan, nilagyan ko ng kulay pula. Ibig sabihin ng HC is high cool, HF is high fan, off, low fan, low cool. Okay, pagkaraw ito yung ating line, yung 0. Ibig sabihin, yung 0, yun yung line. Ayan. Kapag tinusok mo dito sa 0, yung test prod mo, set to ohms ha, set to ohms, and then kahit anong ohms, basta't may palo. Hindi ka na kailangan mag-set to 0. Importante lang sa switch may palo. Okay, tinest mo halimbawa, nilagay mo yung test prod mo dito sa 0. Yung isa, ililipat-lipat mo dito sa 4. Okay, pag chinet mo rin dito sa test sa 0, yung isang test prod mo, i-fix mo na dito sa 0 dahil alam mo naman yung line. Pero kung hindi mo alam yung line, rarambulin mo yan. Gagawa ka ng paraan. Pero ito, assuming na alam mo yung line, na pinagkakabitan ng line. Ito yung 0. Then, kung naka-off daw yan, kung titest pa din mo lahat yan, yung 2, 1, 4, 3, makikita mo walang mga parang solid na kulay itim na yan. Ibig sabihin, contact. Ibig sabihin, yung 2, 1, 4, 3, walang contact lahat yan. Yan. Then, pag pinitin mo yung test, yung ating rotary switch, pinihit mo, lagay mo halimbawa sa high fan, may magko-contact na siya. Alin yon? Kung mapansin mo dito sa linya ng high fan, isa lang ang nag-contact. Ayan o, kung dito mo dire-diretso, isa lang nag-contact, yung number 2. Automatic yung number 2, high fan. Ibig sabihin, sa high yan i-connect. Kasi yan lang ang nag-connect. Okay, nag-low cool ka, nag-high cool ka naman, halimbawa, nag-low cool. Dalawa na yung nag-connect, number 2 at saka number 3. Dalawa na yung nag-connect, number 2 at saka number 3. Number 2, kilala mo na, siya yung high. Yung cool, hindi mo pa kilala. Ayun, yung number 3. Automatic, number 3 ang high or cool. Ibig sabihin ng cool, compressor. Gagana na yung compressor mo. Ibig sabihin, yung tapping mo ng compressor nasa 3. Tapping mo ng compressor nasa 3. Kaya, yung high mo ay number 2. Okay, alam mo na yan. High cool and high fan. Madali nyo matrace. Ganon din sa low fan at saka low cool. Low fan, ano nag-connect? Ayan, oh, yung number 1. Ibig sabihin, wala naman nang nag-connect na ibaw. Yan lang yung 1. Ibig sabihin, yung 1 ang low. Then, nakalagay low cool, nag-connect doon sa 3. Kasi may compressor na din ito, kaya naka-connect din yung compressor, kaya 3. Kaya nakita nyo, yung parehong may connection ng may cool. Ayan, cool. High cool, low cool. Pareho silang may contact. Kaya automatic, number 3 ang compressor. Number 4, nakita mo walang naka-connect. Bakit walang naka-connect? Walang solid na connection. Kasi optional yung yellow. Or itong terminal ito optional. Depende sa manufacturer kung nilalagyan. Halimbawa, 3-speed yung fan motor mo. Ayan, lalagyan ng yellow yan. Kasi magkakaroon ka ng speed ng medium. Yung low and high, tsaka medium. Pero kung wala, o kaya nakalagay dyan sa ating diagram, optional. Kailangan marunong kayo magbasa ng diagram. Okay?
Kaya yung number 4, kung titingnan mo sa loob yan ng board or sa loob ng kung bubuksan mo yung rotary switch natin, wala yang connection. Wala yang connection. Yan lang ang mga connection natin. Tuntunin natin kung tama ba yung ating pinagsasabi. Okay, dahil sabi ko sa inyo kanina, yung pan ng high fan nandito sa 2, tingnan natin, ayun nakita mo, papunta sa pan. Yan yung high. Then yung low naman, itong number 1, papunta rin sa fan motor. And then yung compressor, nakita mo, cool. Ito, tsaka ito, number 3, napunta kaya sa compressor. Okay, ayan o. Thermostat, overload, then motor compressor. And then, yung running, ayan, sa capacitor nakalagay. Ito yung starting, nakalagay din sa capacitor. Pero single na sila, or may single yung starting, ay yung running. Pero may kasama siya mamaya. Pero yung starting, walang kasama. Ayan, wala siyang unabis na kasamang wire. Then, kung i-rewiring mo naman yung ating capacitor, siyempre, yung capacitor yung dalawa rin, galing sa capacitor, yung auxiliary at saka common. Ito, yung auxiliary, yung walang kasama. Then, yung common, kasama rin ng running na wire. Ayun, o. Then, kung kukuha ka ng supply, siyempre, diyan ka kukuha ng supply. Ano, dire-diretso sa supply. Okay? Kompleto na yung wirings natin. Madaling makita, hindi ba? At mahalaga sa inyo, marunong ka mag-check ng rotary switch. Itong rotary switch kasi, ano ba nagiging sira ng rotary switch? Minsan kasi nilalanggam yan. Kumakatang dun sa mga contact point. Kaya minsan, pag nilow mo, hindi gumagana yung contact point, ayaw mandar ng pan motor. Kaya ito ang check naman pagka may trouble yung mga unit. Halimbawa, ayaw mandar ng pan motor, check mo yung rotary switch. Ayaw mandar ng compressor, check mo yung rotary switch. Baka sa contact point ng rotary switch. Common yan, marami akong nagawang ganyan nung bot pa nung ako yung naging technician, marami akong nagawang ganyan. Pero madalang na yun ang gumagamit ng rotary switch. Kanino naman yung manufacturer ginagawa na itong timer. Nakinsipansin nyo, wala yung timer dito, hindi ba? Kaya yung manufacturer, depende kung anong gusto niyang gawin. Pwede niyang gawin rotary switch or pwede niyang gawin timer. Kaya ito, nagpapalit-palit lang. Kaya pakikita ko sa inyo yung mga picture mamaya para mayroon kayong reference. Pero for the meantime, pictorial muna tayo. Okay, ito yung pictorial natin. Kung mapansin nyo, ito yung rotary switch, yung ganitsura niyan. Meron pang knob dito yan, ha? Yung pinipihit. Nakatagilid kasi yan, nakatalikod sa atin. Ang pinipihit niya nandun sa harap. Kaya hindi ko makikita sa inyo kasi yung pinipihit nandun sa harap yan, natalikod sa atin, Kaya ganyan, rotary switch. Kung mapansin mo, ito yung thermostat, ito yung overload, ito yung compressor, ito yung ating capacitor. Yung capacitor, tuturo ko din sa inyo, mag-comment lang kayo kung ano ba yung capacitor natin. Kasi ang capacitor may dalawang klase. Yung dual capacitor kasi ito, magkasama na yung pan capacitor at running capacitor or yung para sa compressor. Pero may single capacitor, nakahiwala yung pan capacitor at nakahiwala yung para sa compressor. For the meantime, dito muna tayo. Then plug, then pan motor. Paano mag-wirings? Okay, tingnan natin paano mag-wirings. Okay. Kung mapansin mo, mula sa plug, ito yung ating live wire o yung hot wire. Papunta tayo sa line. Papunta tayo sa line or sa common sa line ng rotary switch. Bakit ba palagi yung live wire nakapapunta sa switch? Mahalaga ito, bakit? Kasi pagka parang sa ilaw sa bahay, kung line to ground or line to neutral lang yung bahay mo, pag inilagay mo ito dito sa capacitor kagad, ibig sabihin, kahit patay na yung switch, dumadaloy pa rin kuryente sa lahat ng pyesa na yan. May 220 pa rin na dumadaloy. Kaya inilalagay ang live sa switch, sa rotary switch or timer, para pagpatay ng timer, pagpatay ng rotary switch, wala nang supply lahat yan. Zero lahat yan. Yun, hindi alam ng ibang mga technician yun, kaya basta-basta na lang kabit na lang ng kabit. Pero dapat alam nyo, kung alalahanin nyo, pag magkakabit kayo ng aircon sa isang residential o isang barangay o sa isang ibang bayan, tanungin mo muna kung ano ba yung kuryente nyo. Or kahit hindi mo tanungin, ikaw na mag-check. Checkin mo kung line to line or line to ground. Kasi may possible na magkakaroon ng ground yung aircon pagka hindi mo alam. Okay? Dapat ang pinuputol ng switch, ng rotary switch ay yung live. Para in case na putol na lahat, kahit magtanong kasi sa electrician, pag line to ground or line to neutral, pinapatay ng switch karaniwan or lahat yung live sa switch. Kasi ang tendency nun, pag napatay na ng switch yung live, wala nang live sa mga iba pang dadaluyan niya, patay na siya. Sa switch pa lang, patay na siya.
Okay? Pero kung line to line palagi inuulit, hindi na kailangan ng pag-analyze. Okay? Okay, pagpasok mo ng live wire sa switch, siyempre lalabas yan sa low or sa high or sa medium na optional papuntang pan capacitor or pan motor. Then siyempre yung ating pan motor, pupunta rin yung capacitor, papunta rin siya ng capacitor, yung common at yung auxiliary sa pan ng capacitor na walang kasama. And then anong magkakaroon kasama diyan? Yung ating neutral na papunta sa line. Ibig sabihin, kompleto na yung iyong pan motor. Under na siya. And then, supply naman natin compressor. Dalawa lang sinusupply nitong 220. Tandaan nyo, dalawa lang. Wala na yung ating timer na kailangan ng 220. At wala rin itong air swing. Kasi doon sa schematic diagram, kung napansin nyo kanina, walang schematic, walang piyesang rotary air swing. Kaya ito walang air swing. Okay? Kung susupply naman natin yung ating compressor, nanggaling tayo uli sa rotary switch. Then, punta sa thermostat, overload. Then motor compressors ng C, then running papunta sa common ng capacitor, then starting papunta sa HERM. Okay, complete cycle na tayo ng wiring. Complete na yung ating wiring ng compressor. Then yung isa, yung natira, ayan yung ground, body ground nakalagay lang sa tornilyo. Ganyan kasimple lang yung ating pag-wiring ng Kelvinator window type aircon. Hindi inverter ito. Ito yung mga hindi inverter aircon na 2.75 horsepower pictorial diagram. Pictorial na ito ng Kelvinator. Ano pagkakaiba na ito sa diagram nating LG nung nakakaraan? Siyempre yung timer. At pag nakakakita kayo ng ibang ang nakalagay ay timer at iba ay nakalagay ay cooling, maaring rotary switch ang nakalagay doon. Ang pinagpapalit-palit ko lang, inulit ko lang, ang pinagpapalit-palit lang ng mga manufacturer, either rotary switch ang ilagay or timer. Ito ang disadvantage nito sa timer. Yung timer, pag tinimer mo siya, pag nakatulog ka na, mamamatay na kusa. Itong rotary switch hindi. Dire-diretso siyang under. Kaya ito yung mga minsan murang aircon, nakakita ka, kamukha na ibang unit. Magkakamukha minsan yung unit, pero hindi mo napansin, may timer pala yung isa rotary switch lang. Kasi nga, ang advantage ng isa, yung rotary switch o yung timer, mamamatay siyang kusa. Ito, hindi namamatay na kusa. Nag-automatic yung thermostat, oo. Pero hindi, i-timer mo ng 3 oras, 4 na oras, hindi ito ganon. Okay? Kaya ganyan yung diagram ng Kelvinator na hindi time. Meron din Kelvinator baka mamaya ma-mismo ko. Meron kang Kelvinator na timer din ang ginagamit. Inaalis ito, timer ang ginagamit. Depende sa manufacturer or sa binebenta niyang unit kung ano yung gamit niya. Ito, pinakita ko lang sa inyo. Ito yung rotary switch. Para kung maka-experience kayo ng rotary switch, alam nyo. At tatandaan nyo rin, hindi lahat ng color coding na katulad ito, pan motor, low kulay puti, high kulay pula. Hindi lahat ng color coding ganyan Basihan mo yung sa actual. Pagka nakapaggawa ka na, picturean mo or lagyan mo ng markings para matandaan mo siya. Hindi rin katulad palagi na auxiliary. Ito katulad na ba auxiliary natin nakaraan? Kulay orange. Pero ito kulay black. Kulay black. Okay, tingnan natin sa schematic natin kulay black. Yan kulay black ba yung ating auxiliary kulay black nakalagay sa schematic diagram natin. At yung blue ang nakalagay sa ating common ng capacitor. Pan motor yan. Okay? Kaya ganyan, kaya sabi ko sa inyo, kailangan alam nyo yung mga schematic. At kung alam mo na yung schematic, kulay na lang ng mga connection ang kailangan mong tandaan. Pagka kasi minsan, itong schematic na to nagbabago-bago ng kulay. Okay? Then, ayan, pinakita ko ulit sa inyo yung complete na diagram na ng pictorial wiring diagram. Then, pag nakakita kayo ng gaya, ito yung model nito yung dinedemo ko sa inyo ngayon. Yung Kelvinator na ganyan ang design ng cover. Makikita nyo itong dalawang knob na to. Minsan, yung isang knob, timer. Minsan, sa knob, nakalagay cool. Makakakita ka ng pipili na low cool, high cool, low fan, high fan. Iba naman, timer, off, tapos 2, 4, 6 na oras. Yun yung timer. Pero itong rotary switch or yung ating nasa taas, minsan, or madalas, thermostat lang yan. Thermostat lang. Tapos pag nagkaroon pa sa gitna, dito sa gitna na to, minsan nakalagay dyan ay air swing switch
may air swing na yon. Pagka nakalagay dyan switch ng air swing switch, or may kombinasyon naman ng ito timer, tapos dito may switch low and high naman ng fan, kasi wala namang rotary switch o timer ng walang speed yung fan. Kaya kung dalawang ganito timer nakalagay dito, karaniwan meron sa gitna yan nakalagay ng speed ng fan motor. Okay, yan yung mga palatandaan na dapat yung tandaan. Pag nakakita kayo ng, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ang control board or control panel nasa left side ay dalawang pihita na ganyan, mag-isip ka na pare-pareho lang naman yan. Ang dami ko ng model na i-chinek online, pati schematic nila, pero iba-ibang kulay, pero pare-pareho lang sila. Okay? Okay, thank you for watching at andito na lang yung ating video. Salamat sa inyong panonood at patuloy lang kayo sumubaybay sa ating mga schematic diagram para kahit na nasa actual na kayo, may nabunot na wire o merong gumawang ibang technician, hindi kayo mahirapan na magbalik ng mga wirings. Salamat and God bless us all. Thank you.